Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Siyempre, nandito na naman tayo. Guys, alam kong alam nyo na, no, napanood nyo na ba yung press con nitong si Mangga? Hindi ko naman lahat pinanood dahil magkasama yung dalawang bobo, si Marco Beta at si Mangga. Pero eto guys, ang nakakatawa, no, so gumawa na sila ng kanilang ng report. Ng summary ng report nila. Wow! At sa report na yun, meron pa silang matrix. At sa matrix nilang yun, sinasabi ron na parang may katanungan sila, sino raw ang nasa ulo ni Congressman Martin Romualdez. Guys, eto pa ayon sa kanilang ayon sa mga sinasabi nitong si Manggang Bulok, sa kanilang findings, sa kanilang report, talagang reliable source nila at mas pagkakatiwalaan daw ang mga testimonya nitong si Gutesa. At nitong dalawang nakamaskarang yung nakamaskarang babae. O di ba? Para lang mailink kay Congressman Martin Romualdez, kay PBBM, naging reliable source na raw itong mga ito. At talaga daw mga legit na mga resource person. Kung legit naman pala, lalo na si Gutesa, bakit hindi nyo paultawin? Ba't hindi nyo pinapasipot sa hearing? Di ba pinatawag naman yan ulit? Bakit hindi nyo, ba't hindi nyo pa-atinin? Bakit nawawala? Hanggang ngayon, nagtatago. Legit naman pala bakit hindi nyo iharap? Tapos, ang sabi ba naman ni Mangga hindi daw legit at ang mga gawa-gawa lang daw na kwento at walang katotohanan at mahina daw na testimonya ay ang mga testimonya nitong sila Bernardo. Laban kay Chis Escudero Laban kay Quickmel tsaka kila Joel Islord. Joel Islulong pala. What the heck? Ano ba to? Baliw? Baliw na yata. Sa bagay, matagal ng baliw yan. Kung sino pa yung hindi dumadalo, isang beses lang dumalo, tapos sinabi pa ng artist na nameke pa ng dokumento, yung parawan legit. Baliw ang hinayupa. Tapos yung dalawang babae mismo na nakamas at hindi naman direct nang maituro si Martin Romualdez. Legit daw na testimonya. At sa matrix nila, may konklusyon na talagang agad-agad, forthwith. Nakaturo lahat kay Congressman Martin. At pagkatapos, meron pang nasa pulo, question mark. Ang bobo lang, Oy, mga didilis! Ganyan na talaga kabobo yung mga senador nyo, Papaniwala ba kayo? Pero nung sabihin niya na gawa-gawang kwento lang halos, kumbaga pinamumukha niya na parang gawa-gawang kwento lang daw yung kila paratang kay Quickmelt, tsaka kila Joel Islulong at kay Jingga. Comedy, no? Kung sino pa yung may uma-attend, yung nag-oath, yung nasa witness protection program ngayon, yun pa ang mali. Yun pa raw ang hindi legit. Anyway, guys, malalaman natin sa mga darating na araw na yan. Pero isang bagay lang ang sigurado ngayon. Talagang parang sinisilihan na ang pit nung mga yan. Lalo na si Joel Islord, si Quickmelt, at si Jinggan. Kaway-kaway. Nauna na sa inyo si si anong pangalan ito? Si
Nardong Kupit, ha? Sa mga nagtatanong nga pala dyan, patungkol kay Nardong Kupit, nakapag-bail po si Nardong Kupit doon sa isa niyang kaso. Okay? Sa graft and corruption, bailable yun. Pero, kulong pa rin siya. Bakit? No bail kasi itong malversation through falsification of public documents. So, no bail yun, guys. So, kulong pa rin siya sa payatas. Kasi may nagtanong sa akin, nakapag-bail daw. Nakapag-bail naman talaga. Yun ay in preparation. Kasi ganito yan, guys. No? Nag-bail siya ron para sa ganon. Habang hinihiring naman itong kaso nila, mag-a-apply naman siya, mag-pleading siya about sa bail naman para sa malversation kung papayagan siya ng Sandigan Bayan. Yun ay kung papayagan. Para kung sakaling payagan siya na makapag-bail, ibig sabihin, dire-diretso na. Pero yung kalimitan, yung ganyang pinapayagan, sa isang Nobel na case, yung kalimitang pinapayagan na makapag-bail ay kapag nakita ng korte na medyo weak naman yung kaso. Weak yung mga ebidensya. Pero sa kasong ito hindi ito weak. Talagang I doubt mabibigyan to ng bail or magagrant ang kanilang pag nag-plead na sila ng bail, I doubt na magagrant yun. So, kulong pa rin siya at nandun na siya ngayon sa selda ng mga bahanang agang, no? Sa selda flood control. Pero may payo lang ako sa iyo, Nardong Kupit, ha? Wag mo nga agawin ang posisyon ni Joel Islulong. Alalahanin mo, siya ang original at siya talaga ang magiging mayor ng bahanang agang. Hindi yan paunahan, ha? Baka sabi mo, porque ikaw ang nauna, ikaw na ang mayor. Hindi pwede yun. Kasi sila mga, sa bagay, kayo nga pala ang nagtayo ng bahanang agang, sige, kayo na lang mag-usap-usap. Magbutuhan na lang kayo kung sino ang mayor talaga sa inyo. So, yun lang muna, guys. So, sino ba magmamayor sa mga ito? Kasi basta si Jingay, muse na yan. So magbotohan na lang kayo pag nagsama-sama na kayo diyan, ha. Pero sabi nga ni Nardong Kupit, iba na yung nakakauna. Napunta na tuloy tayo kay Nardong Kupit sa kabubuan nito ni Mangga. So yun lang, nakakatawa lang ang press ko nito, ha. Nagsama na naman yung dalawa, si Marco Beta at si Mangga. So parehong bida-bida na naman. Bida-bida at galing-galingan na naman ang so ilan sa mga bobong didilis dyan, ang tatay nyo ay karton, ha? Kung natili kayo mga bobo at may sayad, sapat ang may sayad, laging high blood. Bye!